Magandang araw sa inyong lahat. So eto, bumili ako ng hammock anchor na i-install ko sa kwarto ng mga anak ko. At dahil sa sobrang taas ng kuryente ngayon at sobrang init, ito ang nakikita kong solusyon para mabawasan ang aming gastos at konsumo sa kuryente. At ito ang parts ng hammock anchor na nabili ko sa Shopee. Dalawang klase ng bolts. So, isang self-expanding at ito yung sizing ng hammock anchor. At ito na nga, itas ko sukatin yung height. At syempre, yung tamang sukat din ng hammock anchor. Nag-start na rin ako mag-mark ng wall. And syempre, nagbubutas na rin ako. At kung nakikita ninyo, para safety sa alikabok ang mga anak ko, naglagay ako ng cap para hindi kumalat yung alikabok sa pagdidrill. So, ito na nga. Kitang-kita nyo naman, relax na relax ang mga bata habang ako ay nagtatrabaho. Yan. So, sa bolt na napili ko, hindi ko ginamit yung self-expanding. Ginamit ko yung screw type at ang naging tox ko ay kahoy. So, matibay naman yan, which is ginagamit naman ng karamihan sa mga karpintero, no, kapag gumagawa or naglalagay ng bolt screw sa mga walls or hanging cabinets. So, ito na nga, tines ko na kaagad siya nung hapon. Yan, ito yung hammock na ginagamit ko kapag nagka-camping. Yan, parachute type at water resistant or waterproof na hammock. So, ito, medyo relax kasi sa kwarto nila. Gawa nga ng purong simento. So, ayun, hindi masyado mainit gaya ng sa kwarto ko dahil yung singaw mismo ng padek sobra. So, magsisindi ka ng aircon or AC, mag-aantay ka pa ng mga 30 minutes para lumamig. Kasi nga, yun nga, dahil nga sa singaw ng pader. Sa akin nakikita akong dahilan kung bakit hindi mainit sa kwarto ng mga anak ko is hindi siya tinatamaan ng sunlight kapag katanghali. So, hindi gaya dun sa kwarto ko which is nasa taas ng bahay, talagang tutok na tutok yung araw kapag katanghali. So, ayun, kahit magsindi ka ng AC, medyo yun nga 30 minutes halos, no, para lumamig yung kwarto, and nakakonsume ka na ng malaki sa kuryente nun. Kahit sabihin natin inverter type yung AC ninyo, yun nga, kung talagang mainit yung singaw ng pader, medyo may katagalan talaga siyang lalamig. At sa panahon din mismo ng crisis, kung talagang hindi mo hanapan din ng paraan, wala rin talagang matitira sa inyong sahod. So, ito ang nakikita kong solusyon para mabawasan yung konsumo namin sa kuryente. Dahil nga sa crisis ngayon, nagtataasan lahat ng bilihin, lalo yung gasolina. So, ibig sabihin, lahat yan damay-damay na, no? So, iniwasan ko lang dahil sobrang init talaga sa Pilipinas kapag summer. So, yun, tayo na lang talaga mismo mag-a-adjust. At isa pang magandang dahilan sa paglagay ng hammock sa kwarto ng mga batang to, mas mahaba ang quality time namin ng mga makukulit. Gaya niyan, ayan, may batang clingy, sige ng sampa. At bukod sa kulit ng mga batang ito, may bagay ka pang titiisin, self, yung ingay sa labas. Dahil yun nga, may mga kapitbahay kami nagpapagawa ng bahay. And syempre, yung kwarto ng mga anak ko ay tapat ng kalsada, so expected talagang maingay. At dahil adulthood hits naman, siguro naman mga adult dyan, no, makaka-relate, no? Kahit sobrang ingay sa paligid, talagang wala. May itutulog mo na lang talaga siya or talagang kusa mo na lang talagang makikita ang sarili mong natutulog. Minsan sa mga sulok-sulok ng bahay. Dahil kapag adult ka, ay nako, grabe. Marami ka ring pagod. Minsan, sa biyahe na lang tayo nagkukumpleto ng tulog. Aminin natin yan, mga adult dyan, no? No, nakukumpleto na lang natin yung tulog dahil sa sobrang tagal natin sa biyahe at dahil sa todo traffic ng Maynila. At
Kung sanay kang matulog sa biyahe, panigurado yan na sisiw sa'yo ang matulog sa hammock. Dahil ang pagtulog sa hammock, hindi ka lalagpas sa iyong pupuntahan. Yon, maraming salamat ulit sa panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Maraming salamat!